pakinggan natin, Mark 6:12. So they went out and preached that people should repent. Okay, mga kapatid. So ito na nga po yung mga disipulo ni Kristo. Ito, 12 disciple of Jesus Christ, mga kapatid. Ito na po. Sila po yung humayo, mga kapatid. Sila po yung humayo dito po sa Mark 6:12, mga kapatid. Humayo sila ay ang 12 at nangaral sa mga tao. Anong mga kapatid? Ano bang pinangaral ng mga 12 disciple? Anong pinangaral nila? Of course, pinangaral nila ang mabuting balita. At dito po sinasabi po sa Biblia, mga kapatid, na ang pinangaral po ng 12 disciple, itong mga disipulo ni Kristo, mga kapatid, ang pinangaral nila po dito ay, mga kapatid, ito po, nandito po sa versikulo, ito po sa verse number 12, mga kapatid. Kaya't humayo ang 12 at nangaral sa mga tao na pagsisihan nila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. So yun po ang ilang giwali. Yun po ang pinangaral ng 12 disciple, mga kapatid. Repentance. Kaya nagsisigaw, mayroon isang man of God nagsisigaw doon sa wilderness. Mayroon isang man of God nagsisigaw, sabi ng isang man of God, pagsisihan ninyo at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Magbalik loob kayo sa Diyos. Sabi nung isang man of God, mga kapatid, doon po sa wilderness, mga kapatid. Nagwali siya sa pulong sa Diyos. Pagsisihan ninyo at talikdan ninyo ang inyong mga kasalanan. Kasi malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Repentance, mga kapatid, napaka-importante sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Every now and then, tayo po minsan hindi natin sinasadya. Sometime minsan sinasadya natin. Nakagawa tayo ng mga hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Pero napakabuti po ng Diyos, mga kapatid. Kasi gumawa siya ng remedy. Gumawa siya ng remedy. Di ba ang Bible nagsabi, for all have sinned and come short to the glory of God. Sabi ng Bible, for all have sinned and fall short to the glory of God. Bisan pa man yan na ang Diyos nangita o remedyo, mga kapatid, para resolbahan ang mga problema natin, mga kapatid. Kasi ito kasalanan, malaking problem ito sa buhay natin, mga kapatid. Pag hindi ito naagapan, mga kapatid, itong tinatawag na kasalanan, magbubunga ito. Ang pa dito, mga kapatid, ang matindi, ahantong ito sa kamatayan pag hindi natin ito pinagsisisihan, mga kapatid. Ang bayad sa sala, kamatayan, ingon ng Bible. So the wages of sin is death. Pero good news, palaging meron good news, mga kapatid. May good news palagi si Jesus. But the free gift of God. Kapatid? Free gift of God. Jesus Christ. Meron palang gift ang Lord sa atin. Free. Libre, mga kapatid. Gawin natin, tanggapin lang natin yung free gift, mga kapatid. Tama, nandito na, nandoon na. Meron ang Bible nagsabi, mga kapatid, na for all have sinned and come short to the glory of God. Tama, sinabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. Tama po kayo. Ayan po. Napaka-grasyoso ang Diyos ng atong yalagaran, mga kapatid. Bisan pa man kita makasasala, si Kristo namatay para sa atong mga kasalanan, mga kapatid. Ingon ng Bible sa Romans, sa Romans yun, mga kapatid, 5:8. 5:8. Apan gipadayag sa Dios ang iyahang paghigugma kanato. Samtang makasasala pa kita, si Kristo namatay para kanimo o para kanako. God,
demonstrate His own love toward us while we were still sinners. Christ Jesus died for us, mga kapatid. Grabe tayo kamahal ng Lord. Sabi ko, grabe ka. Grabe po tayo kamahal ng Diyos. Kung i-meditate natin, mga kapatid, kung atong palawm-lawman yun, pag maayo, super yun taghigugma sa Diyos. Grabe ang pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Tingnan mo, mga kapatid, ang Bible nagsabi, tayo makasalanan. Pero sa kabila ng ating mga pagsalansang, sa kabila ng ating mga kasalanan, pinatawad pa rin tayo ng Lord, mga kapatid. Minsan pa man sa ato pagkamakasasala, ang Diyos na aghapon nato igsoon. Ipasaylo gihapon tas Ginoo, pinatawad pa rin tayo ng Panginoon. Mga kapatid, kasi ayaw na tayo mapahamak, mga kapatid. Bagkus tayong lahat magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, na siyang namatay para sa atin, para tayo ay maniwala, para tayo ay maligtas, mga kapatid. Salamat sa Lord, because of your blood, I am washed and cleansed. Hallelujah. Yung tumpak na tumpak yun dahil sa dugo ang ating Panginoong Jesus. Tayo po ay nahugasan. Tayo po ay na-cleanse sa lahat ng ating mga karumihan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Na miagas, mga kapatid. Hallelujah. Ayan po. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos, mga kapatid. Ayaw po ng Diyos na tayo po ay, sabi ng Bible, mga kapatid, na ayaw po niya na tayo ay mapahamak, mga kapatid. Bagkus ikaw at ako ay maniwala, ikaw at ako ay mananampalataya, ikaw at ako ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yahoo! God wants us to be happy and enjoy life. Tama po. Kaya napaka-amazing ni God, kapatid. Ayaw na tayo mapahamak. God wants us to be happy. And so ito po nangyari, mga kapatid. Ang mga 12 disciple, mga kapatid, sila'y humayo at nagpahayag. Nag-preach po sila ng Word of God. Pinagsasabi nila po ang mabuting balita, which is the Bible, mga kapatid. Sa kanilang time po, mga kapatid, ang ilang giwali, according to the Bible, mga kapatid, ay repentance. Yung pagsisisi, mga kapatid, ng itong tinatawag na repentance, mga kapatid. Mga kapatid, kung wala ang pag-preach ng Word of God, ang mga tao ay hindi magre-repent. Kasi hindi nila hindi sila ma-remind, mga kapatid, na ganun pala, ganyan pala ang kanilang mga sitwasyon. Alam niyo, mga kapatid, ang pulong sa Ginoo atong mapanaminan sa atong kinabuhi, kung unsa na atong sitwasyon sa harapan ng Diyos. Yes, makapanamin ta sa to ang kaugalingon kung kinsa ta atubangan sa Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, napaka-importante na malaman natin ang purpose sa ating life, mga kapatid. Kung bakit ba tayo andito sa mundong ito, mga kapatid? Why we exist here on earth, mga kapatid? So, balikan natin ang ating topic for today, mga kapatid. Isa lang verse ito, mga kapatid, pero may tatlong pinaka-importanting bagay na ating pong malaman bilang isang mananampalataya. Alright, thank you. Ano nga po yung una? Bakit kailangan na i-preach natin ang Word of God? Number 1, mga kapatid, point, paulitin ko po, number 1 point, para po ang lahat ng tao ay makaparinig ng mabuting balita, which is the Bible. Kasi nga, mga kapatid, sa buong mundo, marami pa po ang hindi na
Hindi pa sila nakakarinig ng Word of God. Ang iba, sabi ng Bible na hindi pa sila naniwala, mga kapatid. Hindi pa sila naniwala ng salita ng Diyos, which is the Word of God, which is the Bible, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, kailangan natin i-preach ang gospel. Hindi lang mga pastor ang mag-preach, kundi tayo lahat mga anak niya, mga kapatid, was commanded to preach the gospel. It's because, pangalawa, para ang lahat ay maniwala. Maniwala. Parang lahat ay maniwala, mga kapatid. Pangatlo, mga kapatid, kailangan natin i-preach ang gospel para ang lahat ay masaya. Di ba? Kailangan natin i-preach ang gospel para ang lahat ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Yun po, mga kapatid.